Hello there, welcome back to my podcast. And it's panibagong episode na naman po ang ating matutunghayan ngayon. At madami tayong sasagutin ngayong mga tanong. Kasi last time I posted a question or dun sa Instagram ko, yung NGL, not gonna lie. You can ask about something na mahalaga sa inyo or nagmamatter sa inyo. And I got a lot of responses, especially po pagdating sa love life. Grabe, talagang usong-usong love life, no? At speaking of love life, may nagtanong kasi dito. Sabi niya dito, kailan po pwede magjowa at mag-asawa? And that's what we're going to talk about on this episode. Sobrang nakaka-excite kasi ako mismo, na-recall din ako, though I'm praying for someone. Malay niyo, di ba? Bibigyan agad ng Panginoon yun. But really, I'm so excited sa gagawin sa akin ng Panginoon, especially sa inyo po, no? I'm praying that God will give the best partner sa inyo ever, di ba? Whew! Nakaka-excite, especially po, no, sa buhay natin. Ano ba talaga mangyayari sa akin 10 years from now? Yung mapapangasawa ko ba ay ganito? Yun ang maganda sa Panginoon, no? Talagang he never fails to give surprises or to surprise us. And he never fails really to give the best someone para sa ating lahat. But before that, of course, I would like to say thank you for supporting this podcast. Please continue to follow this podcast and to share and maging maging supporter talaga kayo ng podcast na to. And of course, don't forget to subscribe and like and follow, and of course, i-share po ninyo yung aking account sa YouTube, Jomel D. Gomez, also sa Facebook page, and I have an Instagram account. Pwede nyo po yung i-follow para po updated kayo, and of course dun sa mga future episodes na gagawin natin. I'm so excited for today's episode. Speaking of excitement, sino dito ang mahilig sa pick-up lines? Di ba? Nung college po ako, talaga marami akong pinakilig dito. Patawarin niyo po ako. Buti na lang binago na tayo ni Lord. But ito, yung mga pick-up lines na mga sasabihin ko ngayon, biblical naman. Kaya katanggap-tanggap. Baka may mapulot kayo dito at pwede nyong i-pick up line sa mga nililigawan ninyong or mga pinag-pray ninyo. Diba? Number 1 pick up line. Okay? Ready for this? Okay. 3, 2, 1, go! Uy! Ang ganda ng devotion namin kanina. Nasa book of Numbers kami. But I realized I don't have yours. No. Bang! Grabe. Sino doon na-bless? Okay? Kapag na-bless po kayo, share ninyo at follow ninyo itong podcast na to. Okay, second pick-up line kasi meron akong 5 pick-up lines here. Next one. Hey, I am Jomel D. Gomez, but you can call me Will. Kuya Will. Oh, God's will. Di ba? Alright. Tama ba yung parang mali yung banat ko dun I'm Jomel D, but you can call me Will. Kuya Will. God's will. Huwag nyo na pa akong tawagin kuya. God's will na lang. Traidor, di ba? Traidor kayo. Akala ko ba pastor nyo lang ako? Or akala ko leader mo lang ako. Pero sabi mo, ayaw ka tatawagin kuya o leader o pastor. Pwede bang mine na lang or God's will? That's nakakaloka, di ba? Alright, number 3. Ready for this, Banat? Alam ko na kung bakit Solomon has 700 wives. Kasi he never met you. Ooh, sheesh, di ba? Next one. Yo, alam ko ng name mo. Maybe Milk or Honey? Kasi feeling ko ikaw ang pinangako sa akin ni Lord. Wow, promise land. Di ba? Wow, promise land pala, no? Hey, is your name Faith? Because you're the substance of things I've hoped for. Wow, that's unheard of. Kakaiba yun, ha? Grabe, ang daming pangalan na Faith. May mga kilala ba kayo pangalan ng Faith?
Nako, baka sila na yung substance of things you hope for. Wow, wow, wow. Now, thank you so much for bearing with me. I know some of you here parang naboringan kayo or nakornian kayo sa mga jokes ko, but doesn't matter dahil excited na po akong pag-usapan yung topic natin ngayon. I got a response from NGL kasi nag-post po ako sa Instagram ko and Facebook page. Please follow my Facebook page and Instagram account, Jomel D. Gomez. At ang tanong niya doon ay, kailan po pwede magjowa at mag-asawa? The moment I read this, doon sa mga responses, kasi I got a lot of responses And ito talaga yung number one na tumimo sa puso ko. Kailangan kong sagutin ito, especially po yung mga kabataan ngayon. No? They're really seeking for advices, guidance, and not just prayers. Okay? But of course, yung mga kabataan natin ngayon, especially po yung mga millennials pala ako, no? Meron na nga palang Gen Zs. Yung mga Gen Zs natin or yung mga kabataan natin ngayon, or even not just for kids or not just for teenagers, but also dun sa mga parents at sa mga nagbabalak na mag-asawa na or nagbabalak na manligaw na, nagbabalak na magka-crush, no? Grabe, no? Crush lang, wala pa. Okay, pag-pray natin yan. But I want to bring you on this subject, preparing to date. To answer your question or your response po, kung sino ka man na nagtanong sa NGL ko, ito ang topic natin ngayon, preparing to date. So, there are questions that we need to answer for this episode. First is, what exactly is dating? Sagutin po natin yan. And of course, what is its purpose? Of course, what's your reason? What's your purpose? Why you have to date someone or why you need to date someone already? And of course, third question we have to ask is, when is a person ready to date? Yan. Napakagandang question yan po, no? Na kailangan talagang sagutin ng kung sino man na punong-puno ng wisdom. And of course, what guidelines are appropriate for a dating relationship? What guidelines are appropriate for a dating relationship? These are important questions that really deserve solid answers. Marami po sa atin dito nagwa-wonder at nagtatanong, ano nga ba talaga ang pagde-date? And understanding dating is essential. Not only for teenagers and for parents, but also dun po sa mga older generation na parang na widow or nabalo, tapos gusto nilang mag-re-enter sa isang relationship or sa isang marriage. If you're listening sa episode po na to, I think this is for you also. And of course, dun sa mga newly single people, if you got separated from your ex, but of course, I don't promote divorce, alright? And doon sa mga nagre-re-enter sa mga dating scene, this is for you. This episode is for you. But I believe everyone can relate dito sa topic natin ngayon. Alright, ulitin ko po. Ang ating pong subject for today or episode title is Preparing to Date. Okay, are you ready for this? Okay, palakpak naman muna kayo dyan. Kung nakikinig kayo habang nagdadrive at habang nasa bus at papunta sa inyong eskwelahan sa Manila, Baguio, kung saan man po kayo. Alright, listen very carefully because marami po akong kailangang sabihin. Punong-puno ang puso ko at utak ko dahil some of this lines that I'm going to say, I have experienced it already. At hindi naman po lahat ng experience ko, but I believe based dun sa mga naaral ko at nabasa ko sa Bible or by the way, of course, lahat po ng hugot na ito ay biblical hugot, okay? Hindi ko po to hinugot kung saan man or hindi po ako humugot sa kung saan mang horoscope or kung saan mang quotes. Lahat po ng sasabihin ko ay inspired from the biblical perspective of what the Bible says. All right? So, why dating and preparing to date is important? Yan. Dami po natin tanong ngayon, no? Alam nyo, pag nakikipag-date tayo, really maganda talaga po ay maging inquisitive tayo or maging matanong tayo kasi
Mare, hindi ka lang basta papasok sa isang carnival or sa isang Disneyland na mag-i-enjoy ka doon, at pag nag-enjoy ka, tapos na yung feeling mo, and then lalabas ka na at uuwi ka na. Dating and entering in a relationship, man, it's a huge topic. It's a huge scene ng buhay mo. And tandaan nyo po ito, what you have established during the dating season can generally impact your marriage. Ulitin ko po yun. What you have established during the dating season can generally impact your marriage. Alam niyo po, yung mga binibuild na habits and attitudes natin during dating season are very, very important. Gusto ko pong malaman ninyo, may carry over po yan sa marriage natin. What you're doing right now, how you prepare yourself sa relationship or sa inyong marriage, or how you prepare yung pagde-date ninyo for your relationship and marriage, man, malaki po ang carry over niyan sa inyong mga future or sa inyong future relationship. I want to give you an example. Alam niyo po, sa atin dito kapag nakikipag-date pa lang, parang walang hairline, no? Di ba? Parang nakipag-date ka lang once or twice, parang ang sweet mo agad. Binigay mo na lahat, men. Di ba? Nilibre mo, sinabi mo lahat ng secrets mo, problema mo. Though of course, you get to know each other's personality and background. That's very important. Pero, alam niyo po, ito dating season pa lang maraming na-hurt dito at maraming nakaka-misinterpret. At pagdating po ng dating season, parang meron tayong misconception 'Di ba? Kaya minsan pag yung binigay mo na lahat, meron ng comparison kapag naging kayo na. For example, dating season pa lang. Tapos ngayon naging kayo na. Okay. Malinaw ba 'yon sinabi ko? Tingnan niyo for example itong dating season pa lang. Sasabihin niya, dati ang lambing mo, 'di ba? Dati ang sweet mo. Dati hinahatid mo ako. Dati alam ko password ng social media mo at saka ng cellphone mo. Dati ang sweet mo, ikaw nanlilibre sa akin. First date pa lang yun, binigay mo na kasi lahat. Or second, third date, fourth date, and then nung naging kayo na, hindi naman pala ganun ang trait at ugali ng isang taong yun. Ngayon, hinahanap-hanap mo. At sasabihin sa'yo nung ka-date mo, dati yun. Hindi ngayon, di ba? Patay, baktay ka diha. So, mga girls, and of course, mga boys, medyo patwitams naman tayo ng konti. Pa-hard to get naman tayo ng konti. Don't give everything. Don't be all out. Diba? One step at a time. Minsan po kasi ang problema, binubuhos mo na, wala nang natira sa'yo. Kaya nangyayari po, nagkakaroon ng sumbatan moment sa relasyon natin. Dating season pa lang to May selosan na. Meron ng sakalan. Meron ng alam niyo po yun, hindi ko alam, di ba? I know you're hearing this and you're listening on this episode, pero for sure na imagine niyo po yung mga scenarios na ganito. If you gave everything, kung anong meron ka, man, that will lead you astray. And one of the most common and interesting questions that parents and teenagers ask is, ready for this? Ito yung sikat na tanong ngayon How old should a person be dating? How old should a person be dating? 'Di ba? Anong petsa po ba? Anong edad po ba ako dapat magkaroon ng jowa or whatever? Gusto ko po sabihin sa inyo to. This question is very subjective. So, ibig sabihin ba nun, ipipersonalize natin yung edad? Ipipersonalize ba natin yung emotion? Ipa-personalize or i-customize ba natin yung edad? Okay, ang personalize at ang standard na pagjojowa ay dapat 25. Kapag hindi ka pa 25, nagkasala ka na. Paano kung 25 na siya, hindi pa siya ready at hindi pa siya mature? Are you getting the point? So, don't personalize and customize kung ano yung edad or ano yung maturity or ano yung achievements na narating na niya sa buhay or ano yung profession niya. Diba, 25 na siya pero hindi pa siya nakaka-graduate ng med or ng law school.
Pwede na ba magjowa nun? Agad-agad? Wala pa siyang work, pampa-date or pampapakasal or whatever. Di ba? So, that question is actually a very subjective question. Kasi po, this is actually a case-to-case basis. Pag sinabi po natin case-to-case basis, depende ho. Okay? Depende. Kasi iba-iba naman po ang maturity natin. Some are ready at the very young age. Yung iba mas matanda. Yung iba mas bata. Yung iba, mas mabilis ang maturity. Especially po pag girls, no? Ako talaga, feeling ko talaga, mas mabilis talaga mag-mature ang mga girls. Ako, feeling ko may inner child pa rin talaga ako. Pero really, depende po sa maturity. Diba? A person's readiness to date is, largely a matter of maturity and environment. At part po dito yung tinatawag talagang knowledge. And ano na ba yung knowledge mo sa pakikipag-date? Ano na ba yung knowledge mo sa pag-handle ng finances? Ano ba yung knowledge mo to handle criticism and handle jealousy or handle problems or family, whatever? Do you have that knowledge? Or maybe do you have wisdom from the Lord na talagang your relationship or your family will lead you to a great family? Oh, by the way, wisdom and knowledge are a different terms. Ang knowledge po, you know what to do. Okay? Alam mo yung mga aspects, alam mo yung gawin yung isang bagay, that is considered as knowledge. But when we talk about wisdom is the right application of knowledge. Wisdom is the right application of knowledge. Yes, I know how to do these things. I know how to handle this. Pero may timing po yan. Hindi lang basta gagawin yan ng agad-agad. Meron siyang timing at meron siyang, alam niyo yun, kung meron siyang kaakibat na saan ko gagawin, kailan ko gagawin, kanino ko gagawin, at etc. etc. That is wisdom. Hindi po lahat ng may knowledge ay may wisdom. Alright? And the beginning of wisdom is fear sa ating Panginoon. So I want to give you, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik. That is my introduction sa ating episode ngayon, Preparing to Date. There are 3 principles para po masagot yung tanong kanina, kailan daw ba pwede magjowa, makipag-date, or kailan pwede mag-asawa. So I want to give you at least 3 principles that we should follow, that you can follow or consider before you date someone or before you commit a relationship or bago ka magpakasal siguro. Alright? Okay, number 1 is this. Sulat ninyo sa notebook ninyo or dyan sa notes ninyo. Number 1 is awareness. Awareness of both the benefits and the dangers of dating. Ulitin ko po, awareness of both the benefits and the dangers of dating. Alam niyo po, sa atin dito, alam natin yung mga benefits kapag nagkaroon tayo ng relasyon or kapag nakipag-date tayo, di ba? Oh, by the way, marami naman talagang benefits kapag nagkaroon ka ng karelasyon o pag nakipag-date ka. Di ba? Pag nakipag-date ka or may boyfriend ka na or may jowa ka na or may asawa ka na, talaga naman na kikiligin ka. That is one of the benefits. Kikiligin ka, may maghahatid sa'yo, may paprotekta sa'yo, may kakalinga sa'yo, may susundo sa'yo, may tagabitbit ng bag mo. Bakit ganun yung mga girls na? Sorry girls ha. But parang humihina kayo kapag nagkakajowa kayo. Di ba? Nung dati, kaya nyo nga buhatin yung isang kabang bigas. Ako na dyan, toy. Buhatin ko na yung bigas. Pero ngayon nagka-jowa, ba't parang humina? Biro lang girls. Patawa ko lang kayo. Tawarin nyo na ako. Pinagsisisihan ko na yun. Alright. Okay. Benefits. Really, daming benefits. Girls, daming benefits, guys. Benefits mo dyan ay may tagahatid ka, may susundo sa'yo, at may tagapagtanggol ka, di ba? Kapag na-api ka. But, don't forget na dapat maging aware din tayo, hindi lang sa benefits, but also sa dangers, di ba? May dangers, ang dami rin pong dangers kapag nakikipag-date ka. Isa-isayin natin. Okay, danger sa pag-aaral mo. Let that sink in. Danger sa pag-aaral mo. So, dito nung nakipag-date ka at nang in love ka, medyo na-deviate yung focus mo sa pag-aaral mo.
Because whether you like it or not, guys, when you date someone, mag-e-effort ka dyan. Mag-e-effort, magbibihis ka, maliligo ka, maglo-lotion ka, kailangan mong yung skin routine mo, skincare routine mo dapat maganda kasi nagpapatibo ka or nagpapaganda ka, di ba? Dapat the best ako, mabango ako. Mag-e-effort ka dito. Here's the thing. The danger of you not ready sa pakikipag-date or wala pa sa panahon, nadideviate yung focus mo sa pag-aaral. Not just that. Nadideviate yung focus natin sa family natin. Right? Instead of, getting in touch with your parents, with your family, with your brother, mas nagiging intimate kayo sa hapag ng kainan, nagkwekwentuhan dapat kayo at kumakain kayo together. But because you are constantly talking sa text or maybe sa messenger, kung ano mang app yan, nadideviate yung focus mo. Instead of focusing with your family, kasi ilang taon ka lang bang mag-i-stay sa pamilya mo? Maybe, let's say, 20 years, 25 years, or 30 years, or hindi ko alam. Pero for sure, the rest of your lives, kapag nag-asawa ka na, at kapag nakipag-jowa ka na, you'll spend time more with your wife or your husband or with your family. Kaya, as of, ngayong part na ito ng season ng buhay mo, sulitin mo yung pakikipag-engage sa pamilya mo. Di ba? Ang dami rin pong mga dangers. Hindi lang naman kikiligan dito eh. You might be, you might get hurt. Iniwan ka niya, nagselos ka, 'di ba? May mga pinagselosan ka, susunduin mo tapos nadagdagan yung units mo. Engineering, 28 units ka lang, pero ngayon kasi nakikipag-date ka at nililibre ka, may kahati ka na sa baon mo. Nako, naging 38 units na. Plus 10 units. Nako. 'Di ba? Alam niyo po, kapag naintindihan po natin ang pitfalls ng dating, you are mature enough to begin opening a new or maybe opening up to more serious relationship. Alam niyo po, explain ko lang po to para maintindihan niyo mabuti. Human beings are social creatures. Ibig sabihin po nun, we relate to each other on 3 levels. Ulitin ko po, human beings are social creatures. And we relate to each other on 3 levels. First is the spirit, and then mind, and then body. So, ibig sabihin po niyan, we interact with each other. We interact with each other. Now, in the spiritual, soulical, and physical dimensions, ito po ang nangyayari kasi. May progression to eh. Let me explain this. Look at the progression. This is very important. Healthy relationships should always begin at the spiritual and intellectual levels. Ano ibig sabihin po nun? The levels of purpose, the levels of motivation, the levels of interests, dreams, and personality. Now, the physical dimension is the least important of the 3. Yet, that is where we usually start. Alam niyo po ang nagiging problema. Ang inuuna natin doon sa tatlong yon, yung spirit, mind, and body, is yung physical dimension. Okay, meron po tayong spiritual, soulical, and physical dimension. Now, sabi dito, ang magandang unahin natin yung spiritual. Kasi spiritual talks about the purpose, the motivation, the interest, the dreams, and the personality. Ngayon, ang nangyayari madalas sa atin po, ang ginagawa natin, nire-reverse natin yung process. Tama? Dahil madalas, ang focus po natin is yung relationship. Yung focus natin sa relationship is yung physical attraction first, rather. Di ba madalas ang focus natin hindi sa relationship, hindi naman yung spiritual or even the soulical. Ang focus natin madalas is yung physical attraction. Basta pogi, okay na yan. Di ba? Hindi ako magpapaka-plastic. Hindi ako magsisinungaling. May factor po talaga pag may tsura. Pag mabango. Kapag, parang, this is something else. Bonus talaga. May factor po yun. Yes, given na yun na may factor. But, physical dimension or physical attraction should be the least among these 3 aspects. Nauuna po talaga dapat ang spiritual. Yung motives niya, yung purpose niya. Gwapo nga. Wala namang, pangit naman ng motive. Gwapo nga.
O wala namang dreams or wala namang personality. Kaya sabi ng Panginoon sa 1 Samuel 17:7, "But the Lord said to Samuel, do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him." Look at that. And then sabi dito, "For the Lord sees not as man sees, man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart." God looks on the heart. Okay. Ulitin ko, hindi po ako nagpapaka-plastic. Gusto ko rin naman yung maayos din naman. Di ba? Sino dito ayaw ng magulo? I mean, gusto ng magulo, di ba? Lahat naman tayo gusto natin maayos po. Di ba? Di ba? So, healthy relationships should always begin at the spiritual and intellectual levels. The levels of purpose, yung motivation, interests, and then dreams and personality. Alam niyo po, nakaka-turn on talaga kapag ang talino. Ako, malaking factor sa akin yung pag napaka-intellectual ng tao or napaka-punong-puno ng drive sa buhay. Nakaka-turn on yun. At saka parang pag napaka-spiritual, grabe, nakaka-pogi or nakakaganda, di ba? Yung pag malalim kay Lord, totoo yun. Ako, nata-turn on talaga ako doon. Kaya tignan niyo po, yung mga nagsaserve kay Lord, nakakagwapo. Man, sobrang nakakagwapo yun. Kahit kwadrado mukha. Diba? Sorry lang. Kahit kwadrado mukha niyan, pag nag-serve kay Lord, gumagwapo yan. Now, nakaka-turn on talaga din kapag yung matalino yung tao. Totoo yun. Ako, I can attest. Bakit? Yayaman kayo eh. May drive, may purpose. Ang dami pong gwapo pero batugan naman ang anong ginagawa. I'm not condemning you, but we have to face the reality. And this is a warning, or pasalamat nga kayo, may nagwo-warn sa inyo, di ba? This is cheat code, man. Cheat code. This is cheat code. Alright? This is cheat code, man. Wala na akong masabi. Basta alam nyo na po yun. Di ba? Basta pag may personality, edi yan, di ba? Pag may character, edi yan. Biro lang yan. O kaya, doktor, pwede na yan, Lord. Engineer yan, may title, di ba? Anong title niya? Mister, di ba? O whatever. By the way, pag gusto nyo po magka-relasyon, huwag nyo pong lagyan ng profesyon. Kasi malay mo, may will ang Panginoon sa'yo. Pero dahil nire-reject mo because you're longing for this kind of profession, mamaya mabad trip pa si Lord, hindi niya bigay yan, di ba? Pero gusto ko po malaman ninyo na maganda po inuuna talaga yung makinis. sorry. Hindi makinis or hindi pa puti. Joke lang yan. Slip of the tongue, really, inuuna po dapat sa aspeto para makipag-date or para makipag-jowa or makipag-commit sa isang relationship. Inuuna po yung aspeto ng spiritual, and then soulical, and then the least is yung pong physical. Tandaan nyo po, ang makinis na balat ay kukulubot din. Ito yung punchline ko na naunahan ko lang or nagkamali lang ako. Yung mga magaganda ngayon, aasim din yan. I tell you. Puputi din ang buhok niyan. Sasakit din ang likod niya. Yung dating 6-packs or 8-packs, magiging 1-pack din yan for sure. Always remember that. And ito po, gusto kong malaman ninyo to. Physical attraction leads us quickly to deeper emotional involvement without deliberation. Ulitin ko po, physical attraction leads us quickly to deeper emotional involvement without deliberation. Which is hindi maganda po, di ba? Bakit? Ang bilis mong ma-attract or ang bilis mong na-attract without sharing similar interests, sharing similar dreams or views on life. Hindi ko naman sinasabi na dapat maging parehas kayong, sobrang parehas. Pero maganda meron kayong similar na interest. For example, ang gusto mo ay mag-church. Siya gusto lang, sa bahay, at nakikita niya ang pag-serve kay Lord ay isang trabaho. Mag-aaway po talaga kayo dyan. Also sa finances. Pag hindi may disagreement kayo dyan, magkakaroon po tayo ng problema dyan. Or sa views sa buhay, di ba? Tapos, ang problema dito, pag hindi kayo similar ng interest and dreams or vision,
makikita mo yung sarili nyo, bandang huli, nagtatalo-talo kayo or alam niyo po yun, nagkakaroon kayo ng mga arguments and battles. Kaya po madalas nasasaktan po tayo. Huwag po kayong magmadali dahil gwapo or maganda yung nakachat or crush ninyo or pinagpe-pray ninyo. Huwag po kayong magmadali. I believe there's a perfect timing ang Panginoon sa inyong relasyon. So, before you start to date someone you're interested in, ask yourself, am I aware of the benefits as well as the dangers of dating this person? You have to know that. You have to know that. All right? You have to know that. And then number 2, this one. Firmness of God's standards for relationships. Firmness of God's standards for relationships. You know what, guys? You need to learn or work i-work out ninyo, prioritize ninyo yung pong clear set of guidelines for behavior based on God's word. Or you are not ready to date. And this point, it takes maturity po sa word ng Panginoon. Kaya dapat binabasa talaga natin yung Bible, yung sinasabi ng Panginoon. Alam niyo po, there are only 2 choices. Either you follow God's standards by deliberate choice, which is you have to meditate it, list down God's standards, or you will follow the world's standards by default. Cool nga. Pero hindi naman alam yung standard ni Lord. Di ba? Ang nangyayari is human preference tayo. The secret here is this. Pray for it. The secret here is read the Word of God. You need a daily dose, intake of God's Word. And tandaan nyo po ito. Sa relasyon, sa pag-aasawa, dating or sa pagde-date, dating is no place for trial and error. Yung pag-dinate mo, ayoko na to. Hindi pala maganda yung kuko. Pati kuko. hindi pala maganda yung ngipin, hindi pala maganda yung ilong. Na naman. Nakabalin ka na naman kasi sa physical attraction or physical dimension ng pagde-date mo eh. But you should not begin to develop a serious relationship with anyone until you understand what God expects and requires. If you're not sure, find out first. If you're not sure, then you have to hold it, analyze it, think about it, pray for it. Pastor, nasaan doon ang faith? Di ba? Di ba po, kung magiging sigurista ako, wala nang faith doon. Bumabanat ka ng mga punchline from the Bible, ah. Di ba po, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. So, saka ko na po babasahin ng Word of God after ng relationship. Ang sagot ko dyan is this. Faith comes from hearing and reading the Word of God. Here's the problem. Nakaka-challenge po at nakakatawa, no? Minsan mas gusto pa natin yung moment na, yun pala yun after ng breakup. Yung moment, may moment po ba kayong ganyan? Yung pag nagkamali ka, when you committed an error, or when you committed and made mistakes, yun pala yung sinasabi ng Bible. But mas gusto natin yung mga parts na gano'n after ng breakup? Hindi ba pwedeng, okay, ito yung sinasabi ng Bible, before I experience that, I have to be aware, I have to recognize, I have to know His Word and be guided by the Holy Spirit para hindi po ako magkamali. Diba? You have to know your stand. Bago ko gagawin itong bagay na to, teka, nabasa ko na ito eh. Hindi maganda to. Okay? Hiningi ko ito kay Lord at naniniwala ko, if God said it, He will do it. I will prosper sa relasyon na to. At yes, may mga konting struggles, but I believe hindi niya ako dadalhin sa isang part na hindi niya ako tatanggalin. Pero ayoko maranasan yung sobrang diin kasi nagmadali lang ako. Now, once you have determined from Scripture what God's standards are, ito, maganda dito, don't compromise and lower your standards. Alam mo na yung biblical perspective ng pakikipag-date eh. Pakikipag-relationship eh. But because of human preferences, at ito yung uso, ang nangyayari, kino-compromise mo at nilo-lower mo yung standards. O masingit ko lang po, tandaan nyo po ito. Hindi po lahat ng belief ninyo ay truth. Hindi po lahat ng pinaniniwalaan ninyong philosophies or beliefs or traditions ay totoo. Dahil meron tayong mga beliefs na hindi lahat ay totoo. Pero maganda dito,
every time we read the Bible, every time we read the scripture and God's word, these are all true. So ito yung sundin natin. Kaya ang nangyayari po minsan, we follow world's standards. Kaya ang ginagawa natin, nako-compromise yung truth. Nako-compromise yung standard ng Panginoon. Pwede na yan, di ba? Di ba? Kaya ang nangyayari po minsan, nasasaktan tayo. Yung mga pwede na yan moments natin, ayan, tignan mo yung relasyon ninyo. Ganon din yung resulta. Pwede na rin yan. Di ba? Walang kilig moments, walang longevity, walang, alam niyo po yun, walang faithfulness, walang loyalty, walang patience. Kasi pwede na yan, okay na yan, nagmadali ka eh. And many people are willing, to compromise moral or godly standards in order to get a date or to hold on to a boyfriend or girlfriend. And that is immature behavior, and that will cause you a lot of problems. Tandaan niyo po yan. Tandaan niyo po ito ulit. Tandaan niyo, marami kayong tatandaan. There are no plan Bs, or there are no plan B areas of life to God. He is after your best. There are no plan B areas of life to God. He is after your best. Right? He wants you to He wants you to obey Him. Follow His word and stand firmly on His standards. And alam niyo po, we always settle sa mga bagay na tingin natin the best sa atin eh. But remember this, ang the best para sa'yo ay kung ano yung nilaan at yung will ng Panginoon for you. Your best is God's best. Okay? Kaya maganda po sa atin dito, don't compromise yung mga katotohanan dahil lang kinilig ka ngayon or whatever. And the last one, of course, how to prepare or preparing sa pagdi-date natin or pakikipag-relationship or pakikipag-asawa. You're ready to date when you don't need to. Ulitin ko po, ready ka na makipag-date kapag hindi mo siya kailangan. Parang napakagandang napakagandang paradox. You are ready to date when you don't need to. If you feel that you need a date in order to be complete or fulfilled personally, you are not ready for dating. Tandaan niyo po to, need involves demand and implies that there is something lacking in your life. Okay, bigyan ko kayo ng illustration. Ulitin ko yung sentence na yun. Need involves demand and implies that there is something lacking in your life. Bigyan ko kayo ng magandang illustration. Bakit kailangan ng yellow sa iced coffee? Pastor, syempre, iced coffee yun eh. It demands to be cold. Okay? Okay, Pastor, I'm getting it. Bakit nagdedemand ng professor na pumasok ka sa class? Because you need to learn the lesson. You need to learn something from him. Same din po sa atin. Kaya madalas tayo nagdedemand sa buhay ng partner at ng date at ng relationship kasi kulang ka. Bars. 5 seconds. Tatahimik ako. Let that sink in. Madalas tayo nagdi-demand ng date, ng relationship or ng asawa kasi feeling natin kulang tayo sa buhay natin. Now, pag naramdaman nyo pong kulang kayo, then, hindi ka pa ready makipag-date. Are you getting it? Are you getting it? Kasi, pag kulang ka, at feeling mo, yung babaeng yun or yung lalaking yun na magpupuno sa'yo, pupunuan ka niya. At kung hindi ka 100%, at hindi rin siya 100%, parehas lang kayo mag-uubusan. Parehas lang kayong magiging empty. Kaya ang maganda, parehas kayong 100%. Oh, by the way, relationship is not 50-50. Lalaki 50, babae 50, pag pinagsamang 100, no. It's supposed to be both 100% para walang insecurity, walang ubusan, walang selosan, walang kuhanan ng identity. Both of you should be 100%. Tandaan niyo po yan. Kaya po nai-stress tayo sa ating dating at sa ating relationship kasi ang nangyayari, I need somebody, nalulungkot ako. Hey, gusto kong sabihin sa inyo, huwag kang makipag-date at makipag-jowa dahil lang nalungkot ka.
parehas kayong masasaktan. Di ba po? Now, tandaan niyo po to, malapit na akong matapos. The cure for need is to be filled. Paano kang hindi nakakain sa handaan, na kahit masarap yung handa nila, na kahit masarap yung inihain sa'yo, kumain ka muna sa bahay ninyo. Kapag busog ka na, hindi ka basta-basta kakain. Kapag busog ka na, hindi ka basta-bastang mamimili. Kapag busog ka na, hindi ka basta-bastang bibili. And sometimes, yung mga binibili natin, dahil lang sa gutom tayo, kahit ano na lang, kaya nangyayari, nagkakasakit tayo, humihina yung katawan natin. Ganun ang nangyayari sa relasyon. Kasi feeling natin, sobrang kailangan natin ng relasyon, ng dating at ng asawa, kaya fifilan mo yung buhay mo ng asawa or ng kadate. Hindi ka pa sigurado. Now, here's the cure for need. You have to be filled. When you are full with the Word of God, when you're full with God's standards, when you're full with wisdom and maturity, and you're aware with the benefits and dangers, you get your identity sa source mo na hindi nauubusan. And that is God. Dapat overflowing eh. Di ba? Ngayon, ang problema dito, kung tingin mo itong lalaking ito ang nagpupuno sa'yo, paano kung parehas kayong naubos? Sinong source ninyo? Di ba? Ang source dapat ninyo ay si Lord. Siya ang source na hindi nauubusan. So, you will never get your identity sa kadate mo or ka-relationship mo because both of you are 100%. Dahil ang sentro ng relasyon ninyo ay si Lord. So, mga katropa, mga kapatid, brothers and sisters, please, kapag may need ka na parang, I think I have to get married, I think I need to date someone, then you are not yet ready. Pero kapag feeling mo hindi mo pa kailangan, doon ka ready. Bakit? Puno ka eh. Diba? At pag puno ka, hindi ka basta-bastang mamimili. And guys, pray tayo. Pray tayo talaga kung ano ba yung mga moves at yung mga steps na gagawin natin. Kasi sobrang importante po na punong-puno tayo ng wisdom from the Lord. And I hope na yung makakadate ninyo, last na yan, siya na talaga yan. And make sure na walang sakitan. Kung hindi man yan ang will ng Panginoon sa'yo, I hope magkaroon kayo ng magandang closure, magandang connection pa rin. You're still friends or whatever. Pero mahalaga dito, hey, pray tayong lahat. Alright? So, thank you so much for listening sa episode na to, Preparing to Date. I hope you learned a lot. And salamat po sa mga nakikinig at patuloy nyo pong i-follow at i-share at sabihin sa mga kaibigan ninyo na meron pong ganitong programa. Thank you so much and God bless you. Mabuhay po kayo.